Naka-red alert status na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno dahil sa Bagyong Leon na posibleng makaapekto ng hanggang 5 milyong tao. Nakatutok si Mariz Umali. May pagtaas na ng level ng tubig sa Quirino, Ilocos Sur, kaya hindi na madaanan ng anumang klase ng sasakyan ang spillway. Kahapon, sinimulan ang paglilikas sa Lipas City, Batangas para sa mga nakatira malapit sa Taal Lake. Nagpapakawala rin ng tubig ang 3 dam sa Hilagang Luzon. Ang mga epekto ng bagyo, naranasan hindi pa man tuluyang nakakabangon ng marami sa pananalasa ng Bagyong Christine. Unfortunately, mukhang may padating na naman. Kaya't paghanda natin na mabuti. Possible overflow of streams and creeks, no, which may cause flooding in adjacent areas due to rainwater. Posible po yung rough seas. Medyo malawak talaga ito from Batanes to down south, no, south of eastern Luzon hanggang Catanduanes ito. May tropical cyclone wind signal tayo. So ganun kalawak siya. Hanggang 5 milyong tao ang maaaring maapektuhan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Metro Manila, Northern Mindanao at Davao Region. Kaya itinaas na ng Office of Civil Defense ang red alert status sa kanilang ahensya. Ang DILG nag-issue na ng 2 memorandum para sa mahigpit na pagpapatupad ng forced evacuation protocols bilang paghahanda sa posibleng matinding pinsalang idulot ng pananalasa ng Super Typhoon Leon. Naka-red alert status din ang sandatahang lakas ng Pilipinas para tumulong sa paglilikas at pag-rescue kung kailangan. All of our units have total deployed assets. We have 96 land assets, SRR teams, and about 24 rubber boats and rotary aircrafts in the area. Nakahanda rin ang mga food packs at iba pang tulong para sa mga apektado ng bagyo ayon sa DSWD. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nag-iwan ng malaking pinsala ang Bagyong Christine sa iba't ibang bahagi ng Quezon. May mga nawalan pa ng tirahan sa bayan ng Catanauan at San Francisco, kaya pinuntahan sila ng GMA Kapuso Foundation para hatiran ng tulong. Dahil sa umapaw na ilog dulot ng Bagyong Christine, gumuho ang malaking bahagi ng lupa sa Barangay Butangyad sa San Francisco sa Quezon kung saan nakatayo ang bahay ng ilang residente. Ngayon, hindi na sila makakadaan sa laki ng naging ilog. Di mapipilitan na doon talaga sila duman kahit malayo-layo sa taas. Kasabay niyan ang pagguho ng mundo ni Telma nang tangayin ng baha ang kanyang bahay. Damay rin pati ang bahay ng kanyang anak na si Richard. Umapaw po, tapos nabutas po isa ng utay-utay, tapos biglang guho ng lupa. Utay-utay po napasama yung aming bahay. Hanggang balintungan po dyan sa tubig. Sumabog siya dito, din nadala na yung bahay namin. Muntik pa nga ako mahulog eh. Sa kabila ng suliranin, ang mag-ina nagpapasalamat na nakaligtas silang pamilya. Sa Barangay Kawayanin, ibaba, sa Catanauan naman, hile-hilerang palay na ang ibinilad ng mga magsasaka matapos malubog sa baha ang mga ani. Naisalba po namin yung tiniracer, kaso po basang-basa. Dimig na dimig ng basa ng ulan. Talagang inabot na po kami sa gitna. Dahil sa bagsik ng Bagyong Christine, napinsala ang kabahayan at hanap buhay ng mga residente sa Quezon. Bilang tulong, naghatid ang GMA Kapuso Foundation ng relief goods para sa mahigit 5,000 individual. Salamat po talaga ng marami. Hindi po namin so katakalain na marating kayo ay. Sa mga nais tumulong, tumatanggap po ang GMA Kapuso Foundation ng donasyong pagkain at iba pang gamit para sa mga nasalanta ng bagyo. Para naman sa cash donation, maaari magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Bukod sa mga nag-aayos ng puntod, maraming naghabol na maglibing sa mga sementeryo bago ang undas. Ang ilang kalsada, isinara na rin, kaya paalala po sa mga bibisita sa sementeryo, planuhin din ang inyong ruta. Yan po ang tinutukan ni Mark Salazar.
Dahil hanggang ngayong araw na lang pwedeng magpintura sa nicho sa Pasay Public Cemetery, marami na naghahabol para linisin at ayusin ang puntod ng kanilang mga yumao. Ngayon ako na bakante sa trabaho. Kalalabas ko lang sa duty, hindi meretso na ako rito. Huling araw na rin para sa libing, kaya sunod-sunod ang dating ng maghihimlay ng yumao bago ito muling payagan sa November 3. Mahigpit na rin ang pagbabantay sa himlayang Palanyag sa Parañaque dahil unti-unti nang dumadagsa ang mga tao. Sa gate pa lang hinaharang na ang mga lighter at gamit pang pintura. Pwede ang posporo pero limitado lang ang laman. Kasama sa palaging paalala ng mga local government unit na kasama dapat sa pinaplano ninyo ay yung ruta ninyo papunta sa sementeryo. Para hindi kayo maabala, baka mabulaga kayo ng mga biglaang road closures at saka yung mga rerouting. Halimbawa, sa Manila South Cemetery, simula bukas 12:01 ng umaga hanggang 12 midnight ng Sabado, November 2, may mga parte ng Kalayaan Avenue, South Avenue, Vito Cruz Extension at Pililla Street ang isasara para magamit ng mga pedestrian. Sa social media page ng Manila South Cemetery makikita ang nakalatag na vehicle rerouting at designated parking. Sa Manila North Cemetery naman, simula pa kaninang 12:01 ng umaga, nakasara na ang 6 na kalsada sa vicinity ng sementeryo. May road closure din sa kalapit lang na La Loma Cemetery at Chinese Cemetery. Makikita sa Manila Public Information Office page ang vehicle rerouting. Sa mga lalawigan, may mga maaga na ring dumalaw sa mga yumao, gaya ng mga taga Noveleta, Cavite at Lawag, Ilocos Norte na tuloy ang paglilinis ng puntod kahit na maulan. Sa mga pangunahing terminal naman sa Coronadal at General Santos City, nagkasa ng on-the-spot drug testing. Sa Dangwa sa Maynila, dagsa na rin ang mga mamimili ng bulaklak. May mga dumayo at lumuwas ng maaga para makamura. May ilang bulaklak na nagmahal ng 20 pesos dahil bumagyo. May ilan naman na mas bumaba pa ang presyo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Ibinaba pa ng COMELEC ang threshold sa pag-shade ng balota sa eleksyon 2025. Ibig sabihin po niyan, basta't umabot sa 15% ng kabuang bilog, ang i-shade ninyo sa balota ay babasahin pa rin ng makina ang inyong mga boto. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ilang automated elections na ring tinuturuan ang mga botante sa tamang pag-shade ng balota. Sa mga nakaraang eleksyon kasi, kung kulang ang pagkaka-shade, posibleng di mabasa ng makina at hindi mabilang ang boto. Pero para sa eleksyon 2025, inaprubahan na ng COMELEC and Bank na iset ang mga makina na basahin ang mga bilog kahit na 15% shaded lang. Ibig sabihin, bibilangin na ang botong yan. Kung ano yung kagustuhan ng botante, yun dapat ang masusunod. Dahil sa ating palagay, kung yung mismong tuldok na yan ay nabibilang, hindi na po magkakaroon ng duda pa yung mga ibang kandidato na hindi mapapala rin para po sila ay mag-file ng protest. Dati po kasi umabot tayo sa 50%. Noong 2022 election, 25% ang ating pong threshold. Hindi naman mahirap maabot ang 15% dahil sa kalidad ng papel at shading pen na gagamitin. Bagamat lalong dapat maging maingat. Yung mismong pagkakatuldok pa lang na gano'n, 20% na yan, kasi kumakalat yung ink eh. Pero sana po, ang pakiusap natin, i-accomplish naman po ng mga kababayan natin yung kabuuan ng bilog. Paalala ng COMELEC para huwag magkamali sa inyong isa-shade sa balota, maghanda na ng listahan ng iboboto. Ang last batch ng mga makinang magbabasa ng balota nakasakay na sa truck papunta sa Busan Port sa Korea para i-deliver sa Pilipinas. Inaasahan ng COMELEC na maidi-deliver lahat ng makinang gagamitin sa eleksyon sa Nobyembre, mas maaga ng 1 buwan sa napagkasunduan. Nakatakda namang hilingin ng COMELEC sa Tarlac Regional Trial Court na mailipat sa Metro Manila ang pagdinig sa kasong material misrepresentation na isinampa nila laban kay dismissed Banban Mayor Alice Guo para matiyak ang seguridad ng mga witness at iba pang dadalo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Handa na rin bumangon sa palabang GMA Prime ang character ni Bea Alonzo sa Widow's War. Intense kung intense man on-cam, kabaliktaran naman yan off-cam dahil sa nabuong friendship sa set. Makichika kay Nelson Canlas. Bukod
Bukod sa kabi-kabilang patayan sa Palacios Estate, You're back, Sam. mas lalong nag-alab ang kagustuhan ni Sam played by Bea Alonzo na makaalis sa poder ng biyanang si Aurora na ginagampanan naman ni Jean Garcia. May gusto ka bang aminin sa amin, Mama Aurora? Si Aurora kasi pinaghihinala ang other woman ng yumaong ama ni Sam. Si Mama Aurora ang lover ni Papa. Dahil sa mga pinagdaanang paghihirap, Sobra-sobra ng pagdurusa namin ng pamilya ko sa kamay ng mga Palacios. Pero babangon ako. level up na Sam ang ipinasilip sa teaser ng Widow's War. Hindi raw naging mahirap ang pag-shoot nito para kay Bea, lalo pat ibang paglaban na ang ginagawa niya sa serye. Just like the show, it's always fierce, it's always exciting and thrilling. Itutulak mo yung nanay ko, papatayin mo siya! Nang bisitahin nga namin ang set ng serye sa Taytay Rizal, kitang-kita kung gaano katindi ang mga eksena. Pero kapag tumigil na ang pagrolyo ng kamera, light moments gaya ng kwentuhan at tawanan ang nangyayari. Hindi raw maikakaila na nakabuo na sila ng pamilya sa cast ng Widow's War. We really developed friendships here on set na. Komportable na talaga kami sa isa't isa. Na on screen, we hate on each other, pero kapag off screen, we love each other. Ito rin daw siguro ang sekreto kung bakit maganda ang rapport nila sa mga eksena. Nagpapasalamat din si Carla Abellana sa hindi pagbitiw ng Kapuso viewers. Marami pa po silang mga twists na hindi pa napapanood. So yung clamor naman ng mga fans po, viewers, nagagrant naman po yun. Tumatakbo pa rin po ang Widow's War, extended po kami. Matagal-tagal pa po nila kaming mapapanood. At para mas patindihin pa ang matindi ng kwento, nagbigay ng clue si Jean Garcia without spoiling the surprise. Alam ko marami pang papasok kasi tuloy-tuloy lang ang oo. Yes, at pinagdadasal pa rin namin at hinihintay pa rin namin na sana po talaga na hindi po bibitiw ang audience natin kasi marami pang pasabog. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Kasunod ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na meron siyang death squad. May dapat ba siyang panagutan sa batas? At posible ba yan? Ang paliwanag ng ilang legal expert at sagot ng dati niyang presidential spokesperson sa pagtutok ni Joseph Moro. Sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig sa Senado, kaugnay na madugong drug war ng kanyang administrasyon, tinukoy niya ang kanya umunong death squad ng alkalde siya ng Davao City. I can make the confession now if you want. Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Meron akong death squad. Bukod dyan, inamin niyang binuyo niya ang mga pulis ng udyukan ang mga sospek para manlaban nang sila ay mapatay. Kanina sinabi niyo na in-encourage niyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Matapos ito, may mga nagbabalak na magsampa ng kasong kriminal laban sa dating Pangulo. Ayon kay Attorney Michael Chu ng UP College of Law at head ng International Criminal Law Program, hindi sapat na ebidensya ang mga pahayag lamang ng Pangulo. Kailangan may tiyak o specific na biktima na may tatali sa sinabi niya. Pwede siyang murder if you can find actually a victim, no, a body, and malilink mo yung body na yun sa death squad na yun. And you can link the death squad to the former president and you can prove that he in fact had constituted the death squad, then yes. Pero ang dami-dami mong kailangang ipakita. Pero sabi ni dating Integrated Bar of the Philippines President Domingo Cayosa, ang PNP mismo ang susi dito. Kasi kung sasabihin nung lieutenant, utos ho nung kapitan, sabi nung kapitan, yung utos na yan, galing kay general. Yung general sabi, galing yan kay presidente, di umabot. You have to connect it to particular killings. Hindi na ganun kahirap kasi sa totoo lang, alam naman ng PNP kung sino yung mga pumatay di ba? Alam naman ng PNP sa totoo lang sa kanilang record kung legitimate na nanlaban o kaya
talagang rub out lang. Kaya kung gusto nila. Ang isa pang issue, kulang ang mga detaling sinabi ni Duterte gaya ng sa sinasabing death squad. At sino yung 7 yon na miyembro ng death squad Fight nyo? crime. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it's about 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. Ibig sabihin din mahigit 30 taon na ang nakalilipas, lagpas na sa prescription period para sa kasong murder. Halimbawa, ang prescription period ang taning para sa pagsasampa ng kaso sa korte. Pero ayon kay Attorney Chu, Prescribed yon kasi 20 years lang yung prescriptive period. gayon pa man, maaaring sapat raw ito para sa reklamong paglabag sa Republic Act 9851 o lokal na bersyon ng Crimes Against Humanity. Murder pa rin pero hindi siya murder yung offense. Crimes against humanity yung crime. Kung babawiin naman ni Duterte ang mga sinabi niya, pwedeng makasuhan siya ng perjury dahil ang mga sinabi niya ginawa under oath o pinanumpaan niya. So ibig sabihin nagsinungaling siya under oath. So that's a different case, perjury. Nag-oath siya eh. So hindi naman dapat nagjo-joke sa Senate hearing. So kung press conference yon, posible pang may lusot. Pero ayon sa dating tagapagsalita ng Pangulo na si Atty. Salvador Penelo, wala naman daw inaamin ng Pangulo. Tingnan mo lang yung sabi niya, meron akong death squad. May admission. Hindi, pakinggan yung maigi sinasabi niya. Yung mga kriminal nagpapatayan. So in that sense, meron siyang death squad kasi salip na yung mga pulis ang pumatay sa kanila, sila na mismo nagpapatayan. O kaya, kung may death squad ako, yun ang aking death squad. 7 members, mga negosyante daw. That is not my creation. That is the result of them fighting each other. At hindi raw krimen ang pang-uudyok sa mga pulis na buyuin ang mga sospek na manlaban. Even assuming that true, it's not a crime. Okay. Kailan ba naging crime yung criminal ka? Sabihin ko sa'yo, sige, barilin mo ako para mapatay din kita. Is that a crime? Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagsuspindi na ng pasok sa paaralan o trabaho ang ilang lokal na pamahalaan dahil sa bagyong Leon. Walang pasok bukas sa lahat ng paaralan, pati sa mga tanggapan ng gobyerno sa buong probinsya ng Batanes at sa Dagupan. Suspendido rin ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa Calanasan, Apayao hanggang bukas. Wala ring klase sa Tuguegarao City at sa buong probinsya ng Benguet. Sa Baguio City naman, mula preschool hanggang senior high school ang walang pasok. Nauna na rin nag-anunsyo ng suspensyon ng klase at pagsasagawa ng modular distance learning hanggang bukas sa ilang bayan po ng Batangas. Hanggang November 3 naman, suspendido ang klase sa bayan ng Libon sa Albay. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules, mga kapuso. 56 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.